Samang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Mga kaibigan, ito yung salitang binitawan ni Jesus habang pinapagaling niya ang isang taong naaalihan ng masamang espiritu. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng Lunes na tayo at nasa ikatatlong araw sa buwan ng Pebrero 2025. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 20. Alam natin na si Jesus ay abalang-abala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi natin maitago na marami rin ang umahabol sa Kanya, lalong-lalo na ang mga taong may dalang mga may sakit upang pagalingin ni Jesus. Sakit sa kanilang katawan at espiritual na sakit gaya ng pagsasanib ng mga masasamang espiritu sa kanila. Kaya sa pagbasa sa araw na ito, napansin natin na may isang taong sinaniban ng espiritu at nakapansin ito kay Jesus, kaya takot na takot sila. Kaya sabi ng mga masasamang espiritu, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. At nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang patayin, bagkus ilipat sila sa ibang nilalang at hindi na sila manatili sa taong iyon. At ginawa naman ni Jesus. Sinabihan ni Jesus ang masasamang espiritu na lumabas o lumayas sa tao. Mga kaibigan, napakatindi ng pagmamahal ni Jesus sa mga tao. Hindi niya hinahayaan na ang bawat isa ay magdurusa. Hindi niya hinahayaan na ang mga tao ay talagang mahihirapan dahil sa kung ano-ano ang mga dahilan, sakit sa katawan, at yung pagsanib ng mga masasamang espiritu. Hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Kaya, ginagawa niya, pinapagaling na ang lahat ng mga nagdurusa. Pinapalayas niya ang mga masasamang espiritu na nanatili sa mga tao. Sa ating buhay, nagkaroon ba tayo ng tiwala sa Panginoon upang siya ay maghari sa ating puso at isipan? Magabayan tayo. Mabigyan tayo ng kapayapaan. Mabigyan tayo ng kapahingahan sa ating mga dinadala. Kaya nga, buong tapang na pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu sa tao. Sana wag nating hayaan ang mga masasamang espiritu ay siyang maghari sa ating pagkatao. Bagkus, ang Diyos, si Jesus mismo, ang maghari sa atin. Pagsikapan natin na manatili tayo sa kanyang biyaya. Pagsikapan natin na ang ating paniniwala, ang pananampalataya sa kanya ay mas iigting pa dahil sa mga mabubuting karanasan na ating naranasan sa buhay. Huwag nating kalimutan na magdasal at tumingi palagi ng kanyang gabay, ng mga biyayang makapagpapalakas pa ng ating pagkatao. Magsikap tayo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming maging mabuting tao. Huwag mong hayaan na makontrol ng mga masasamang elemento, ng masasamang espiritu, ang aming isipan at ang aming puso. Gabayan mo kami sa liwanag ng iyong kabutihan. Amen.